Mga magaganap muna, verses 3 and 5. The rise of false Christ. Lilitaw ang mga bulaang Kristo. Kristo po mga kapatid. May mga nagsasabi, tuwiran sila ay si Kristo. Nandun si Kristo. Nagimala si Kristo. Nagpakita si Kristo. Nandun si Kristo. Saan? Sa sabungan. Talaga may Kristo doon. May makikita ka talaga Kristo doon. No? Di ba may Kristo naman talaga sa sabungan? Amen? Bakit kaya tinawag na Kristo ang sabungan nyo? Ate Bertie, alam niyo ba bakit tinawag na Kristo ang sabungan nyo nagsasabong? Ha? Alam niyo kung bakit? Siya ang namamagitan sa mga mananaya. Di ba si Kristo siya ang namagitan between God and men? When He was hung on the cross, He was suspended between heaven and earth. When Jesus Christ died on the cross, He was suspended. Nakalutang siya sa ere sa pagitan ng Diyos at ng tao, ng langit at ng lupa. Kaya siguro tinawag na Kristo yun. Siya ang namamagitan sa mga mananaya. Logis. Ha? Ano pa? Lois. Diba ba kaya mga kapatid? Ano pa mga magaganap po na bago doomsday? The rise of wars and rumors of wars. Ang paglitaw ng digmaan at mga alingaw ng digmaan, verses 6 to 7, makikita niya. Di ba nagkaroon ng series of what? Series of problem. Government problem sa mga Arab country. Sunod-sunod ang pinakahuli yung Syria. Sa ngayon, yan ay kagagawa ng, alam niyo na, ng mga terorista. Verse 7. Ano muna ang dapat maganap bago ang doomsday? The rise of calamities such as pestilence, famines, and earthquakes in diverse places. Magkakaroon muna ng mga salot, pestilence, mga salot ng sakit, salot sa kabuhayan, tama po ba? At magdudulot ito ng tagutom at sasabayan ng mga pagyanig sa iba't ibang dako. Ito muna ang mga mangyayari bago ang doomsday, mga kapatid. Eh, may mga lugar pa sa bansa na hindi pa nakakaranas sa mundo, ng mga bansa na hindi pa nakakaranas kahit minsan earthquakes. Alam niyo ba yun? Nung mapunta ako ng Malaysia, sabi ko, bakit ang bahay niyo dyan kahit sa Hong Kong? Ang mga bahay nila, ang mga haligi ang ninipis, ganyan at ang tataas. Sabi ko, hindi ba delikado sa earthquake yan? Hindi nag-earthquake dito. You see? Pero hindi pwede mangyari. The Bible says, there will be earthquakes in diverse places. Hindi ba pwedeng makaligtas sila? Yan po ba? Inuuna lang mo ng yaligin ang mga mauunlad at malalaking bansa na nagmamalaki sa Diyos because of their power, because of their what? Wealth, because of their technology. Pero niyayanig sila ng Diyos. Dinadalaw sila ng mga tornado, lalo sa Amerika. Ilang sunod-sunod ang pagdalo ng mga tornado. Ilang mga states sa Amerika. Pati ekonomiya nila niyanig. Hello? Karamihan ng tao ngayon nagmamigrate sa Canada, sa Australia, sa New Zealand. Nag-aalisan sa Amerika. Kaya baka isang araw si Obama tumira sa Pilipinas. Hindi ka pakataka. Kung tayo man pupunta ng Amerika, hindi para doon tumira at mabuhay. Kung tayo pupunta ng Amerika, may mission ng Diyos sa atin doon. Amen! Pagpakan natin ang Panginoon. Ang mga dapat unang mangyari, verses 8 to 10. The rise of false brethren. Aba, maglilitawan daw mga bulaang kapatiran. Ano raw itong mga bulaang kapatiran? Ito yung mga kapatiran, ichuchuchu ka, ipapahama ka. Maglilitawan. Tignan nyo ngayon katabi nyo kung mukhang manchuchuchu. Yung bang ibebetray ka, pakikinabangan ka, no? Pagkakakitaan ka, pagkakakwartaan ka, ipapahama ka, ibubuyo ka sa kapahamakan. Lilitaw yan sa uling araw. Yung mga nagsasabing born again, Kristiyano sila, madala sila sa church, may tungkulin sila. There will be rise of false brethren. Ipagkakanulo ka nilang gasa, hindi papatay ka nila. Pagkakitaan ka lang nila. Maitakwil ka lang nila.
Hindi sila magpapa-identify sa'yo, lalo sa panahon ng panganib. Hello, andyan po ba kayo? Amen. Ano pa? Verse 11. The rise of false prophets. Ito na yung sinasabi ni Sister Lulu. False prophets. So ngayon lang, lumitaw ang panibagong false prophet sa buong mundo. Ano pangalan niya? Mga pulaang mga propeta na nagsasabi nakakakita sila ng mga mangyayari sa inaharap at lalagyan nila ng pizza. Pizza. Ano pa ho? The rise of lawlessness and grow cold of the love of many. Ang paglala ng kasamaan at pagdami ng manlalamig sa pag-ibig sa Diyos. Hello? You see? Dadami ang manlalamig ang pag-ibig sa Diyos. Yung dating maraming sumisimba, yung dating maraming nakakaalala sa Diyos, mawawala na yan. Matatalo sila ng kasamaan ng sanlibutan. Yung pag-ibig sa Diyos manlalamig. Isabi mo sa katabi mo, sana wag mangyari sa iyo. Sana wag mangyari. No? Dahil sa matinding paglagarat ng kasamaan, yung pag-ibig sa Diyos, maapektuhan, manlalamig ang marami. Ito muna ang magaganap. Mga kapatid, ano pa ho? Verse 14, the gospel of the kingdom will be preached in all the world. Hindi pa ho na ipapangaral sa lahat ng tao ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya hindi pa pwedeng magkaroon ng doomsday. Kasi magkakaroon sila ng dahilan sa pagharap sa Diyos na wala kaming narinig. Wala nagpaalala sa amin. Wala nagbabala sa amin na kailangan pala namin si Kristo. Tapos sinusgahan mo kami. Meron silang reason. Before God. Pero ang sabi ng Biblia, and this gospel of the kingdom. Amen? The salvation about Jesus Christ. The good news about Jesus Christ will be preached into all the world. Now, the word na tinutukoy dito, hindi lang ang particular place. It's also particular group of people. Sa mapa, mga kapatid, meron pong tinatawag na 1040 windows. 1040 windows. At yung mga nasa 1040 windows, ito yung mga hardcore religious beliefs. Mga Buddhism, mga Hinduism, mga Islam, kung ano-anong isip-isip na hindi ko talaga naaabot ng Ebanghelyo ni Kristo. Dahil hindi makapasok, dahil lahat ng pumapasok, pinapatay. Marami akong napapanood sa FB ko, pinagtatag, mga Kristiyano sa India. Naku mga kapatid, kahit matandang babae, iniitya, sinisigaan ang buhay. Napapanood ko sila. At talagang tinatadyakan, meron pa talagang tinataga, sinasaksak, pinapatay. At iiwan silang patay sa kalsada. Walang magawa ang mga otoridad. Ang mga pulis andun lang. Nakakalapit na ang pulis sa kanila kapag patay ng mga Kristiyano. Kung saan sila napupulot at natatagpuan. Nangyayari yan sa India. Dahil meron tinatawag sa India na extreme Hindus. Extremist na mga Islam. Ayaw nila ng Kristiyano. Sabi doon na sa nag-comment, bakit nangyayari ito? Sa panahon ito na ang panahon ay moderno, na parang mga hayop ang ginagawa sa mga Kristiyano sa India. Kaya napakapalad pa rin natin. Pero kami minsan napanood, pastor, pinasok sa loob ng bahay niya ng mga grupo ng mga kabataan, pinagpapalo. Di ba? Walang magawa ang pastor kundi tumawag sa pangalan ng Panginoon at nag-alisan yung mga persecutor. The gospel of the kingdom will be preached before the end of the world comes. That's the final sign. Amen? Amen. Baka nga kaklase mo, hindi yung pala sisiran. Kapatid mo, magulang mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo, hindi mo pa nababahaginan tungkol kay Jesus Christ. Tapos magdo-doomsday na? Oh, come on. God will give them the chance to know that salvation that comes from Jesus Christ. Bibigyan lahat ng Diyos ang tao ng pagkakataon para makaunawa ng tungkol sa kaligtasan ni Jesu Cristo. Before the end will come. Alapakan natin ang Panginoon.